Samantha, anak, makikisuyo nga ako. Ilako mo itong gulay saka itong isda na nahuli ng ama mo. Napangiti si Samantha nang marinig ang boses ng kanyang Isabella Irene. Agad siyang lumabas sa silid niya at pinuntahan ito. Isabella Irene, maaga po ba kayong aalis? Hindi naman po kayo ganitong oras kumapasok sa trabaho. Pasensya ka na, anak. Ang ama ninyo'y ngayon kasi ang dating ni Daniel. Mananatili raw ito sa lugar natin sa may hasyenda niya. Sa ilang taon ba naman na palaging caretakers lang ang nag-aasikaso sa malaking lupain niya, sa wakas ay naisipan na niyang manatili rito. Mawawala na ang paghahari-harian ni Rian. Si Rian ay ang caretaker sa lupa ng amo ng kanyang mga magulang. Palagi itong malupit sa mga trabahador, kasama na roon ang ama niya, kaya ganoon na Landrew ang saya nito. Sabi ko naman kasi sa inyo, Andrew, Isabella Ayen, sinulyapan niya ang mga ito. Maaari naman ninyo silang ireklamo kay Daniel, Sandali, si Daniel ba? Matanda na po. Ikaw na bata ka. Natawa ang kanyang Isabella Irene. Ang Daniel ay 35 pa lang. 10 taon nang tanda sa iyo, iha. Matanda na bang 35? Parang hindi naman po masyado, Isabella Irene. Naiiling niyang sagot bago Isabella Irene os ang ilalako niya. Ako na hong bahala rito, basta Isabella Irene, kapag may bakanteng trabaho, gusto kong pumasok sa inyo. Ikaw na bata ka. Pasaway ka talaga, naiiling ang kanyang ama. Masisiya Landrew ang balat mo doon at saka ayaw naming nagbubungkal o nagtatanim ka. Sapat na sa amin na ikaw ang maglako sa mga paninda natin. Napabuntong hininga na Landrew si Samantha bago tumango. Ayaw talaga siyang payagan ng kanyang magulang na magtrabaho ng iba. High school graduate naman si Samantha, kaya lang ay hindi nakapagkolehiyo dahil kapos ang pangmatrikula. Napagkasunduan na Landrew nilang magpapamilya na mag-ipon muna. Pagkatapos ay babalik siya sa pag-aaral. Ngunit para kay Samantha, nais na Landrew niyang tumulong sa kanyang pamilya. May 2 pa silang high school na pinag-aaral, kaya mukhang matagal na matutupad ang sinabi ng kanyang Andrew at Isabella Irene. Maglalako ka. Kusot ni Brandon ang mata nito na kagigising Landrew. Kaya naman mag-asikaso ka na at maaga pang pasok mo. Ang kapatid mong si Brian, hindi mo pa sinabay gisingin. Kambal ang kapatid niya, habang siya naman ang nag-iisang babae at panganay. Gising na ako, ate, napangiti siya. Sige na, mag-almusal na. May tuyo akong nilutot sa noodles. Mukhang masarap ang ulam, dahil mailalako akong paninda. Paniguradong marami rin ang papakyawin. Ganoon talaga siyang ganda, dahil sa malaanghel daw niyang mukha. Napakaamong at palaging nakangiti. Gulay, isda, sigaw ni Isabella Ayen, habang naglalakad si Samantha patungo sa baryo, kahit na napakainit ng panahon. Morena siya at wala na siyang ibang itim pa. Atawid na sana siya nang may kotseng huminto sa gilid niya. Saan dito ang hasyenda ni Daniel? Tanong ng lalaking nakasakay sa kotse. Unahan pa ho, sagot niya. Bili ka na nitong ulam, andar na ito. Napasigaw na si Samantha. Buwisit na turista. Hindi na nga nagpasalamat, hindi pa bumili. Nagulat siya nang biglang huminto ang kotse. Bumaba ang matangkad, nakasunglases, at guwapong lalaki, na sa tingin niya ay isang turista, dahil sa lahi nito. Magkano lahat ng yan? Tanong nito, na ikinangiti niya. Bibili ka. Salamat naman. Pero kung lahat ito, baka nasa 5,000 po. Hindi na siya nito pinatapos. Bigyan mo ng 1-0, 0-0 seo babaeng yan, utos nito sa tauhan na kasama niya. Malaki ho ang 1-0. 1,000 lang ho ang paninda ko. Nais sana niyang habulin ang lalaki, ngunit nadapa pa siya. Kapag minamalas ka nga naman, bulong niya. Ang paninda ko sa iyo na to, pahabol pa niya kahit nakasubsob pa sa daan. May kamay na umabot sa kanya. Careful, miss. Keep it. Mas mukhang kailangan mo. Salamat sa pagtuturo ng direksyon. Wika pa nito bago bumalik sa kotse matapos siyang maitayo. Pigil na pigil ang tawa ng tauhan ni Rafael na si Cameron. Kanina ka pa nagipigil ng tawa mo. Bakit ba? Hindi na niya ito natiis. Boss, ang lampa kasi ng babaeng napagtanungan mo. Pinagkamalan ka pang turista. Hindi niya alam ikaw mismo si Daniel. Baka sadyang hindi lang niya talaga ako kilala. Hindi naman lahat ng tao kilala ako, at mas gusto ko nga ang ganon. Tungkol sa pagiging lampa niya, tama ka, may pagkaenggot ng babaeng yon, sang-ayon niya kay Cameron. Pero, boss, maganda. Mukhang anghel, napakaamo. Hindi na kumibo si Rafael. Isinandal niya ang kanyang ulo sa upuan at marihing pumiki. Ilang minuto lang, nakarating na sila sa hasyenda niya.
May mansyon na nakatayo sa malawak niyang lupain bilang rest house. Agad siyang sinalubong ng mayordoma, na asawa ni Rian, ang caretaker niya sa lupain. Napasulyap siya sa dalagang nakatabi sa mayordoma. Sino siya? Sa pagkakaalam ko, ikaw at ang asawa mong si Rian lang ang namamahala rito. Tanong niya, puno ng kuryosidad. Daniel, anak ko po siya, si Catherine, pakilala ng mayordoma, kaya napatango si Rafael. Malinis na po ang lahat, maging ang silid ninyo. Nagagamit na po yun ng mga tao mo, sir. Sige na, magpahinga na kayo, sagot niya. Cameron, utos niya, kaya nagpaalam na ito, kasama ang isa pa nitong kasama. Dalawa lang naman ang taong kinuha niya na sasama sa kanya dito sa asyenda. Si Rian pala, nasaan? Tanong niya. Nasa pananiman po, Daniel. Nagbabantay ng mga trabahador. Tumango siya bago umakyat sa hagdan patungo sa silid niya. Master's bedroom ang sa kanya, kaya naman talagang malaki ito. Ayaw din kasi ni Rafael sa masikip na lugar. Bata pa siya nang makapunta rito, buhay pa ang magulang niya. Ngunit ngayon, siya na ang bumalik at wala na ang mga ito, habang ang tatlo niyang kapatid ay nasa ibang bansa na, may sari-sarili na ring mga buhay. Binuksan niya ang bintana, kung saan lagos na ang hangin sa kanyang veranda. Tinanaw niya ang malawak na lupaing sakop niya, at nang dumampi sa kanya ang masarap na simoy ng hangin, naramdaman niya ang katahimikang matagal na niyang hinahanap na dito lang pala sa kanyang hasyenda matatagpuan. Naiiling na umuwi si Samantha, nagdadalawang isip sa 1-0 na ibinigay ng lalaking turista, kaya naman hindi niya ito ginastos. Tiyaga na niyang ilako ang paninda hanggang sa maubos ito. Pag-uwi niya, agad siyang nagluto na magiging ulam nila sa gabi. Nakapagligtas, iniisip pa rin niya kung anong gagawin sa pera. Ibalik niya kaya ito sa may-ari. Pumunta ito sa hasyenda ni Daniel, kaya paniguradong nandoon pa rin ito. Agad siyang nag-ayos bago umalis sa bahay, bahala na sa mapagalitan ng kanyang ama. Ngunit ibabalik niya ang perang basta na lang ibinigay sa kanya. Nakapasok na siya at balak na sana niyang mag-doorbell sa mansyon nang bigla niyang makita ang turista na palabas na. Buti nandito ka pa, tuwang-tuwa pa siya. It's you again, takang-taka ito. Here's your money. I don't need money. Hindi naman kasi nakuha ang paninda ko. Konsensya ko pa to, sabay ibabalik ko na ho. Ibinigay niya ito sa lalaki. Samantha. Hello, Angela. Ibinalik ko lang ho itong pera sa turista ninyo, nakangiting sabi pa niya. Samantha, sinong turista? Hindi turista si Daniel, siyang may-ari nito. Nanlaki ang mata ni Samantha, at napabaling sa lalaking tinatawag niyang turista. Galit na tinitingnan siya ni Angela, ang asawa ni Rian. Nagmata pobre sa mga magulang niya. Ay, hindi ko naman ho alam na siya po pala si Daniel. Nahihiyang sagot ni Samantha, bago napaiwas ang tingin. Pasensya na po. Sa susunod kasi alamin mo, para naman hindi ka padalos-dalos na magsalita. Makakarating to sa iyong mga magulang. Grace, that's enough. She didn't do anything. Sinabi niyang hindi niya ako kilala, and that's it. Walang big deal sa ginawa niya. And the money. Sinulyapan siya ni Rafael. Keep it. Lumikot ang mata ni Samantha. Ah, naku, Daniel, hindi ho ako kumukuha ng pera na hindi ko naman pinaghirapan. Ganito na lang, nakapangalumba ba ito habang nag-isip? Dalhan mo na lang ako ng paninda mo na sapat sa 1-0 na ibinigay ko, mas maganda nga yon. Agad siyang sumago. Sage ho. Salamat at pasensya na ulit, Daniel. Pasensya na rin po, Angela, maging sa mayordomang si Grace ay humingi siya ng pasensya, kahit paskil pa sa kalooban niya. Simpleng bagay lang naman kasi ay nais pa nitong palakihin. At kahit naman hindi ito magsabi sa magulang niya, talagang may balak siyang sabihin nito. Naiiling na umuwi si Samantha, samantalang si Rafael ay napangiti na sa dalagang si Samantha. Hindi kasi niya inaasahan na ibabalik nito ang 1-0. Daniel, binigyan mo siya ng 1-0. Napakalaking halaga, curious na tanong ni Grace. Tinuro niyang daan kung saan ang hasyenda, at binili ko rin ang paninda niya. Alam mo, Daniel, itong anak kong si Catherine, masipag din sa pagtatanim at saka naglalako rin, napasulyap siya sa tinutukoy nitong babae. Ito ay ang anak nila ni Rian, ngumiti ito sa kanya. Kaya naman napatango si Rafael. Lalabas na muna ako. Samahan mo muna si Daniel, Catherine, utos pa ni Grace na tinanggihan na ni Catherine, dahil mas nais niyang si Cameron ang isama. May tao na akong sasama sa akin. Sagot niya bago lumabas at nagtungo sa parte ng lupain niya, na tinataniman, kung saan nakita niya si Rian na nakamasid sa mga trabahador. Daniel, ikaw pala, agad itong lumapit sa kanya.
Kamusta naman ang pananiman? Simpleng tanong niya. Anong oras na? Hindi pa ba magmemeryenda? Nga, boss, parang pagod na sila. Sang-ayon ni Cameron. Sinusulit lang natin, Daniel, ang pasahod. Utos niya kay Ryan. Opo, Daniel, masusunod ho. Sagot nito bago tinawag ang mga tao. May mag-asawang lumapit sa kanya. Alam naming hindi mo kami tanda. Ngunit ikaw ay tandang-tanda namin. Hindi ko tanda, ngunit may nasabi si Daddy na naging kaibigan siya rito. Sagot niya sa mag-asawa. Kami ho yon, Daniel. Ikinalulungkot ko ang pagpanaw ng inyong mga magulang. Pasensya na hindi kami nakapunta sa kanilang huling hantungan. Inapasabi niya na bago siya mamatay, ay maraming salamat daw sa pagkakaibigan ninyo. Daniel, sila ang matagal na rin dito sa hasyenda. Sabat ni Ryan. Tama ba ang pagpapasweldo sa inyo? Tanong ni Rafael sa mag-asawa. Ngunit agad na sumabat si Ryan. Abay, naman, Daniel, sapat na sapat ang pasweldo sa lahat. Mabuti naman at kung may kailangan o may problema, maaari kayong lumapit sa akin dahil nandito na ako. Bilin pa niya, na tila ikinatuwa ng mag-asawa. Tulala si Samantha, dahil sa hindi maalis sa kanyang isipan ang kahihiyang ginawa niya. Nailako mo bang lahat? Napasulyap siya sa magulang niyang kadarating lang. Isabella Irene, Andrew, nakita ko na po si Daniel. Inagalitan pa nga ako ni Angela. Napaka-big deal sa kanila eh. Hindi ko nga kasi kilala, paliwanag niya. Umiwas ka na sa gulo. Iwasan mo si Daniel dahil alam mo, mainit ang mata nila riyan sa atin. Baka isipin pa'y nagpapapansin ka. Ang anak nilang si Catherine, mukhang balak ibugaw kay Daniel. Napakunot no si Samantha. Napakasama talaga ng ugali ng mag-anak na yon. Sige ho at ipapakisuyo ko na kay Brian ang panindang pinakyaw ni Daniel. Sagot niya bago napailing sa ilang araw na pamamalagi sa hasyenda. Maayos naman ang lahat para kay Rafael. Hinihintay rin niya ang dalagang si Samantha, nadalhan siya ng ipinangako nito. Daniel, may naghahanap po sa inyo, wika ni Grace, na agad niyang ikinatalo. Iniisip niyang si Samantha ito, ngunit hindi pala. May dala rin itong mga gulay at maraming seafood. Daniel, ako po yung kapatid ni Ed Samantha. Ako po si Brian. Nakipagkamay ito. Ito na ho pala yung pinapabigay ni ate. Maraming salamat daw po. Bakit hindi siya naghatid sa akin? Tanong niya. Sabi po kasi niya may gagawin pa daw po siya. Napasulyap ito kay Grace na nakikinig. Kumusta po? Bati pa nito sa mayordoma. Pakisabi na gusto ko siyang makausap kaya puntahan niya ako rito. Utos niya kay Brian na agad naman itong sinunod. Inabot ni Rafael ang basket kay Cameron. Ipaluto mo ang lahat, ipamerienda mo sa mga tao, utos niya. Pumasok na siya sa kanyang silid. Hindi niya nagustuhan ang ginawa ni Samantha sa kanya. Boss, mukhang interesado ka sa babaeng yun Pasimpleng napasipol pa si Cameron. Imbis na sumagot, nagtanong siya. Pwede mo ba akong gawan ng hidden CCTV na nakalagay sa isang maliit na teddy bear? Boss, yakang-yaka yan. Bakit boss? May nais ka bang subaybayan? Tanong ni Samantha. Gusto ko lang malaman ang mga ginagawa niya sa bahay nila. Gawan mo ako't ilagay mo sa silid niya. Dapat walang makakita at hindi dapat niya mapansin. Basic lang, boss. Bukas na lang ay nakasetup na yung sa silid niya. Sagot ni Cameron na ikinakintango naman niya. Si Samantha talaga ang humatak ng kanyang atensyon. May mga nais siyang malaman sa dalaga, lalo na sa personal nitong impormasyon. Ngayon lang siya na humaling sa isang babae. Nandito na ho si Samantha, wika ni Grace nang kumatok ito. Inapasok na siya ni Rafael. Pakisabi hintayin ako, bilin niya bago nag-ayos muna. Kabadong-kabado si Samantha. Hindi niya alam ang magiging reaksyon niya dahil sa biglaang patawag ni Daniel. Kasasabi lang ng magulang niya na distansya siya. Ngunit eto na naman siya. Daniel, bakit po napatawag ninyo po ako? Agad niyang tanong ng masilayan itong nakapamulsa. Maaari mo ba akong samahang mamasyal? Nais kong maglibot. Kamuntikan pang atakehin sa puso si Samantha. Ito lang naman pala ang nais. Daniel, si Catherine ay maaari kang samahan, sabat ni Grace. Nga naman po, Daniel, sang-ayon ni Catherine habang nagkakamot sa ulo. It's fine, si Samantha na lang. Grace, pakilinis na ang silid ko. Utos nito bago lumabas. Kitang-kita ni Samantha ang matalim na titig ni Catherine sa kanya. Marahil dahil sa inggi. Napabuntong hininga siya bago sinundan si Daniel. What do you do for a living? Tumutulong ho ako sa pamilya ko, sagot niya bago napasulyap sa dalampasigan. Pasensya na ho talaga sa nangyari ha. Hindi ko ho inaasahang ikaw pala si Daniel. Akala ko nga'y matanda na ang may-ari ng hasyenda. Nakita niyang natawa si Rafael.
Daniel, siguro hindi mo ito alam pero sasabihin ko na ho nahihirapan na ho ang mga trabahador nyo at si Manong Ryan ang mas nakikinabang. Hindi sapat ang sweldo nila at matapobre pa ito. Sinasabi ko po ito kasi damay ang magulang ko sa pahirap. Kita niyang nakuyom ni Rafael ang kamao nito. Agad na ipinatawag ni Rafael si Ryan, Grace, at ang anak nitong si Catherine kay Cameron. Ayaw na ayaw niyang sinasamantala ang kabaitan na ibinibigay niya, kaya ang isinumbong ni Samantha ay hinding-hindi niya mapapalampas. Daniel, pinapatawag niyo raw ho kami, tanong ni Ryan. Tumango siya bago nagsindi ng sigarilyo. Ryan, sa tagal mong caretaker sa lupain ko, malaki na ang tiwala ko sa iyo, sa inyo ng pamilya mo. Sumulyap siya sa asawa nitong si Grace. Pero bakit tila ba lumalaki yata ang ulo ninyo? Daniel, ano ho bang pinapatungkulan nito? Hindi ho ako sisira sa inyo. Malaki ang pasasalamat ko sa tiwalang ibinibigay niyo sa amin. Gusto kong umalis ka na sa pagiging caretaker. Si Grace ay mananatili sa pagiging mayordoma rito sa mansyon ko kasama ang anak ninyo. Ngunit hindi ko na ipapahawak sa iyo ang pamamahala sa lupain ko. Bukod sa may nakarating sa akin na balita, hindi ko na rin naman kailangan pa ng caretaker dahil nandito na ako. Maaari na kayong mag-uyan ng anak mo. Salamat sa serbisyo mo. Sumenyas na siya kay Cameron na palabasin na si Ryan. Daniel, sino nagsabi ng balitang yan sa inyo? Huwag naman sana kayong maniwala agad. Ryan, tapos na ang usapan. Ayokong humaba pa ito. Hindi ako nagbitaw ng masasakit na salita, at ang perang nakulimbat mo ay wala na akong planong pabayaran. Kahit papaano, kinukonsidera ko ang nagawa mo sa lupain ko. Mang Ryan, pasensya na, pero makakalabas ka na. May gagawin pa si boss. Angela, balik na ho sa trabaho. Si Cameron na ang nakiusap sa mga ito. Hindi na ito pinansin o tinapunan man lang ng tingin ni Rafael, dahil ayaw niyang magali. Iba kasi ang ugali ni Rafael kapag talagang gali siya, at alam yun ni Cameron. Boss, nakalabas na si Mang Ryan at sa tingin ko, may sama siya ng loob sa biglaang pagtanggal mo, habang si Aling Grace ay walang imik na bumalik sa trabaho. Mabuti naman, mas magandang ganun na lang kaya makarinig siya ng salita sa akin na hindi niya malulunok. Walang emosyong sagot niya. Pero boss, ano bang dahilan? Tanong ni Cameron. Ay nagtataka, pinahihirapan, at niloloko niya ang trabahador, sinabi sa akin ni Samantha. Naniwala ka kaagad, boss, sa maamot anghel niyang mukha. Sa tingin mo, magsisinungaling siya. At isa pa, pansin ko na rin kay Raymond. Don't question me, Cameron, seryosong sagot niya. Pasensya na ho, boss. Nagulat lang ako. Nga pala, boss, yung hidden camera na pinalagay mo sa bahay ni Salisa, ayos na. Maaari mo na pong magamit ngayon. Inabot nito ang laptop sa kanya. Naka-install na dito, boss. Good job. Makakaalis ka na. Iwan mo na ako, utos niya. Agad na agad naman itong sinunod. Alam ni Salisa na pagalitan siya ng kanyang ama, kaya naman natatakot siyang lumabas sa kanyang silid. Lumabas ka na, may pag-usapan tayo, sabi ni Andrew. Sinabi ko lang naman ho ang totoo. Pagkakataon na niyang malaman ang ginagawang kabalastugan ni Mang Ryan, katwiran ni Samantha, kahit na wala pang sinasabi ang ama niya. Hindi ba sinabi kong huwag kang didikit kay Don Rafael? Mahirap na't baka pag-initan ka eh. Totoo lang naman ho ang sinabi ko at saka, Andrew, ano namang masama? Kinakausap lang naman ako hindi naman ako maaaring maging bastos. Iwasan mo na lang magkaroon ng mas malalim na relasyon kay Don Rafael, dahil ayokong pagpiestahan ka ng mga misis dito. Seryoso ang ama niya. Yun lang naman po ang ginawa ko, sinamahan ko lang siya. Wala naman pong ibang dahilan. Naiiling na pumasok si Salisa sa kanyang silid. At isa pa, masyadong matanda si Rafael para sa kanya. May balbas din ito. Bagay lang naman sa kanya, pero wala talaga siyang pagnanasa. Umalis siya para sa lalaki. Malabo rin na magka-interes ito sa kanya, dahil mahirap sila. Kaya ano bang inaalala ng kanyang ama? Totoo palang natanggal na si Ryan sa pagiging caretaker. Napakasakit, kasi dapat lang naman noon. Paano? Bilib ako sa taong nagsabi kay Don Rafael. Kung makikilala ko siya, baka bigyan ko pa ng pabuya. Mga marites, baka marinig naman tayo ni Ryan. Ito mapag-initan pa tayo. Nakikinig lang si Salisa habang namimili sa tindahan at may nagchichismisan na mga marits. Tama ang ama niya, bilis nakakalat ang balita, kahit anong tago mo rito. Napailing si Salisa bago akmang aalis na upang bumalik sa bahay at magluto. Masalubong niya si Catherine na pinagtitinginan ng mga tao. Oh, anong tinitingin-tingin niyo? Artista ba ako? Ha? Mga ambisyosong chismosa.
Palibhasa gustong umangat, kaya sinisiraan ang papa ko. Inirapan pa sila nito. Kata, baka naman kasi concern lang, yung nagsabi kay Don Rafael. Totoo lang naman kasing may pagkamahigpit si Manong Ryan sa mga trabahador na gaya lang din naman niya. Nagsusumikap, maayos niyang paliwanag. Hindi kasi matiis ni Salisa na baliwalain lang ang paniniwala ni Catherine. Ano ka ba, trabahador? Bobo ka ba? Caretaker ang papa ko, kanang kamay ni Don Rafael. Hindi na babalik kung anong isipin niyo. Basta nandoon pa rin ang mama ko, dahil ginagawa niya na maayos ang trabaho niya, at kayo ng pamilya mo. Bumaling ito sa kanya. Dapat lang nababaan ang sweldo nila, dahil ang kukupad. Ikaw ba ang amo nila? Hindi naman, di ba? Kaya wala kang karapatan na pagsalitaan ang magulang ko. Catherine, maayos silang nagtatrabaho at isa pa. Hindi mo mapipigilan ang mga tao na magsalita, dahil may bibig naman sila. Pangangatwiran niya. Alam mo, tanga ka rin ano. Kapag ako naging asawa na ni Don Rafael, unang-una kong patatalsikin ay ang magulang mo. Madiing wika ni Catherine na tinawanan ng mga nakarinig. Good luck sa'yo. Sana mangyari nga, naiiling na sabi ni Salisa, bago bumalik na sa kanilang munting tahanan. Nasa trabaho pa ang magulang niya, habang ang dalawa naman niyang kapatid ay nasa eskwela pa. Mamaya pa ang uwi ng mga ito. Matapos magluto, nainitan si Salisa kaya naman naligo na muna siya. Nasa labas ang banyo nila. Nagdala na siya ng tuwalya na pangtapal sa kanyang katawan, bago dumiretso sa silid niya. Katatapos lang maglibot ni Don Rafael sa lupain. Kinausap niya ang ama ni Sisha, kung nais ba nitong mamahala sa lupain. Ngunit tumanggi ito sa alok niya. Ipinaliwanag nito na ayaw nitong may maging lamat sa kanila ni Ryan, at nairespeto pa rin niya ito, dahil dito. Hindi na siya nagpumilit pa, kaya nagdesisyon siyang hindi na talaga kukuha na mamamahala, dahil nandito naman na siya. Pumasok na muna siya sa mansyon. Nagpakuha siya ng tubig kay Grace bago pumasok sa mini-office niya. Binuksan niya ang laptop upang tignan ang ginagawa ni Samantha. Ngunit kakaibang imahe ang bumungad sa kanya. Nakita niya ang hubad na dalaga na tila naligo at nagbibihis na. Ngunit ganito ba talaga siya naghuhubad sa silid, habang naghahanap ng masusuot? Don Rafael, ito na ho ang tubig. Agad na isinara ni Rafael ang laptop at sumagot. Salamat. Makakaalis ka na, utos niya. Paglabas nito'y agad niyang inubos ang isang basong tubig. Nakaramdam siya ng init. Mariin siyang napapikit bago muling binukas ang laptop. Napatitig siya sa maganda't nakakaakit na katawan ng dalaga. What am I gonna do with you? Takang tanong ni Rafael, habang nakatitig landriw sa dalaga. Hapon na dumating ang magulang niya at ang kambal. Inasikaso niya ang mga ito, dahil ito naman ang ginagawa niya sa araw-araw. Isabella Irene, bukas po kaya ay maglalako ako sa labas ng gulay. Pwede naman, anak. Sulitin mo at kapag nag-anihan mura na naman ang gulay, dahil isa pong hasyenda ni Don Rafael, sa pinakamalawak dito sa atin. Sage po. Naalala ni Saisha ang nangyari kaninang sagutan sa pagitan nila ni Catherine. Isabella Irene, alam mo ba na nakasagutan ko si Catherine? Hindi matanggap na wala na si Mang Robin sa pagiging caretaker. At anong sinasabi niyang kanang kamay? Sa pagkakaalam ko may bantay si Don Rafael. May bantay nga siya, si Cameron. Anak, umiwas ka na landriw sa gulo. Mahirap kalaban niyang sila Ryan. May kakayahan silang tapakan ng pagkatao natin, dahil sa pagiging sakim nila ay umasenso na. Alam mo ba na inaalok ako ni Don Rafael, na maging tagapamahala sa lupain niya, pero tinanggihan ko. Paliwanag ng kanyang Andrew. Sayang naman po. Wala naman po tayong dapat ipag-alala, dahil kasalanan naman ni Mang Ruen na naging sakim siya. Totoo lang naman ang sinabi ko. Alam mo, kahit totoo pa ang sinabi mo, ay hindi pa rin may iwasan na pag-initan tayo, lalo ka na. Sinasabi ko sa'yo, Alia, kapag ikaw napahamak, mapatay ako, banta ng kanyang ama. Kahit matanda na ako, lalabanan ko sila kaya umiwas ka sa gulo. Naiintindihan mo ba? Tumango na landriw siya. Pero hindi ako iiwas sa kahit na sinong kakausap sa akin, basta wala akong ginagawang masama. Kasalanan na nila kapag sila mismong sumugod sa akin. Ready ako, Andrew, makipagbakbakan. Natawa ang kambal. Ang ate talaga, nakakaloka. Naiiling na sabi ni Brian. Pero alam mo, proud ako sa'yo, anak. Gumaan ang trabaho namin at nasa tandriw oras na rin ang merienda at ang tanghalian namin. Masaya ako, Isabella Irene, na ganon ang naging aksyon ni Don Rafael. Patunay na hindi naman pala siya masungit o masama kahit pa hindi marunong ngumiti. Kibit balikat pa niyang sagot. Tao po. Agad na tumayo si Salia upang alamin kung sino ang bisita nila. Raymond.
Isabella Irene, Andrew, si Raymond ho nakauwi na, masayang-masaya si Salia. Si Raymond ay kababata niya. Nag-abroad kasi ito at naka5 taon doon, at wala man lang itong pasabi na umuwi na pala ito. Dinala ko lang ho itong mga pasalubong ko sa inyo, napakamot pa ito sa batok. Makasigaw ka naman sa Lisa, parang nakakita ng multo. Ang tagal mong nawala na-miss kita. Niyakap niya ito. Ako din na-miss din kita, Salisa. Arwe. Si ate Salisa miss na miss si Kuya Raymond pasalubong lang naman ang mas namis. Pangaasar ng kanyang kapatid na inirapan lang naman niya. Isabella Irene niya sa kanyang silid si Raymond. Ipinasok nito ang mga pasalubong sa kanya. Dito na Landrew Raymond. Ang dami mong inuwi para sa akin, para naman akong mag-ukol kita. Rinig na rinig at kitang-kita ni Rafael ang lalaki na pinapasok ni Sisha sa silid nito. Nakuyom niya ang kanyang kamao, bago tinawag si Cameron. Boss, pinapatawag ni. Hindi na niya ito pinatapos pa. Paano bang ipakita sa isang tao na interesado ka sa kanya? Nanlaki ang mata ni Cameron. Boss, hindi ko ugaling ulitin ang sinasabi ko. You know me, Cameron. Ah boss, sa tingin ko dapat mong bigyan ng bulaklak, tapos dalhin mo sa romantic place. Sa bulaklak muna ako magsisimula at bantayan mo ang lalaking nagtungo sa bahay nila. Ayokong nilalapitan niya si Salisa. Boss, pahiram pala nung laptop, may ayusin pa ako. Hindi na ako na Landrew ang bahala sa lahat, mabilis niyang tanggi, na ikiniling na Landrew ni Cameron. Panibagong araw, panibagong rocket, at diskarte na naman si Salisa, para mabili ang paninda niya. Mamaya ay may usapan sila ni Rendo, na papasyal sa dalampasigan, upang masulit naman nila ang ilang taon, na hindi nila pagkikita. Miss na niya ang kanyang kaibigan. Grabe ang iyak niya na mag-abroad ito, ngunit naiintindihan naman niya, dahil sa hirap ng buhay nila. Gayon nakaangat-angat na ito at may kotse na rin. Nagbuntong hininga si Salia, bago akmang lalabas na sa bahay, nang may isang truck, na puno ng bulaklak ang pumarada sa harapan ng bahay nila sa may kalsada. Wala pa naman ang magulang at kapatid niya, kaya siya na lang ang tao sa bahay nila. Ah Manong, para kanino po yan? May kakasal. Ba't napakarami ng bulaklak na yan? Takang-taka si Salia. Maam, dito po mismo sa bahay to i-deliver. Para daw po kay Maam Salisa, sagot ng pahinante na ikinagulat niya. Hoho, si Manong talaga, sa akin pa nag-joke, pambili nga ho na ulam didiskarte ko pa ngayon pambahay, at pakayari yan, at isa pa, bakit naman ho ako magpapadelivery, anuhin ko yan. Maam, bayad na ho ito sa nagpa-deliver. Na Landrew po kayo magsabi, inutos Landrew ho ito sa amin, Manong. Agoy, si Manong naman talaga, napakapalad biro, gustong matawan ni Salia. Sino daw ho ang nagpa-deliver, kakausapin ko't baka na mali lang. It's me. Bigla na Landrew sumulpot si Don Rafael. Don Rafael. Ano ho, prank ito, kayo naman nag-abala pa kayo. Matagal pa naman ng kasal ko, biro pa niya. Ibaba na ninyo, utos nito na ikinakunot ni Salan ng no. Sandali, hep-hep, huwag niyong tatangkain na babayan, sandali lang mga Manong Pugi. At kakausapin ko lang ho si Don Rafael. Binalingan niya ang lalaki. Bakit bibigyan mo ako ng isang truck na bulaklak, Daniel? Para sa saan po ba ito? Cameron told me na bulaklak ang magandang ibigay sa babae. Para malaman niyang interesado ako sa kanya. Naside si Samantha. Interesado ho. Ano daw ayaw mo sa mga bulaklak? Hindi naman ho sa ganon, pero Don Rafael, napakadami ho niyan, saka kung interesado ka sa akin, ano ho ang dahilan? Wala ho akong perlas, diamante, gold. Ano pa man may percarlas ka ho. Nawiwerduhan na si Salisa sa ikinikilos ni Don Rafael. I mean, I don't need that. Marami na ako niyan, boss. Anong gagawin namin sa mga bulaklak? Bahala na kayo, sagot na Landrew ni Rafael. Bago bumaling sa kanya, sino yung lalaking nasa kwarto mo? Ng lalaki ang mata ni Sala. Sandali, paano mong nasabi lang sa akin ng Andrew mo? Nakahinga na maluwag si siya, akala naman niya'y sinisilipan siya ni Rafael. Kapag nagkataon, ay baka makita nito, kung paano siyang magbihis. Wala ka naman sigurong boyfriend, Don Rafael, sinasayang mong oras ko, kailangan ko pang maglako, bibilhin ko na lahat yan, samahan mo na lang ako na maglakad ulit sa dalampasigan. Hindi ho pwede, na ngako na ako kay Raymond, mabilis niyang tanggi, ayaw ko ring masali sa pinagchichismisan, kaya pasensya na ho, hindi ho ako interesado sa kahit na kanino. Na reject mo ba ako? Don Rafael, paano mo akong hindi niya ito pinatapos? Si Kataa, ho, patay na patay sa inyo, Daniel, erereto ko, ho siya sa inyo, tinapik pa niya ito sa balikat, wala sa mood na bumalik sa mansyon si Rafael, pansin agad ito ni Cameron, kaya seryoso, at tahimik. Landrew, ito sabi mo bulaklak ang magandang pahiwatig. Bakit ni-reject agad ako? Napahilot sa sentido si Rafael, boss, baka flower niyang dapat mong if move. Ano ba, niloloko mo ba ako, Cameron, boss? Kung sinabi niyang wala siyang pinagkakainteresan, ano bang magagawa mo? Baka nga ayaw talaga niya.
Mahinahong sagot niya, sa tingin mo bakit niya ako ni-reject? I'm Don Rafael, mayaman dangerous, and addictive. Anong wala sa akin na meron sa Rendo, na yon mamamasyal pa raw sa dalampasigan na pahirap pa siya babae ang lumalapit sa akin Cameron naman boss. Bukod sa bilyonaryo ka na gwapot hot pasang ayo ni Cameron bakit ayaw niya sa akin? Bakit wala siyang interest? Inireto pa ako sa anak ni Rian na hindi ko naman tipo boss. Kalma, natatakot na si Carl sa kanya. Hinahamon yata ako ng babae. Yon, hindi purkit nadadala niya ako sa malanghel niyang ka, ay titiklop na ako. Kilala mo ako Cameron, kapag gusto ko, nakukuha ko, naman sir. Ano kaya kung kuhanin mo siyang may dito extra income yon para sa kanya, dahil nga sa nais niyang kumita ng pera hindi? Ba? Nalaman ko sa Andrew niya na nais nitong mapasok sa hasyenda. Baka mas madaling paraan boss kung araw-araw kayong magkita, mas masubaybayan mo si Sala. Natawa si Rafael. Bakit nga ba hindi niya yun naisip? Tama ka, sige, ipatawag mo ang Isabela Irene niya upang makausap ko, utos niya. Bago na pabuntong hininga, sinubukan niyang tignan si Hidden Cam kung nasa bahay na ang dalaga, ngunit wala pa ito. Dahil kung anong ayos ng silid nito ay ganun pa rin naman at hindi pa ito naiiba. Muling nag-flash sa isipan ni Rafael ang nakakaakyat na katawan ni Saya. Sa edad niyang 35 ay sa 25 anyos Landrew, palasi sa mahuhumaling sa dinamirami na magagandang babae, modelo, artista, at may mga lahi pang natikman niya, ay kay Salisa Landrew. Siya nasabik. Don Rafael, pinatatawag niyo raw ho ako. Natigilan sa pag-iimagin si Rafael, at isinara ang laptop. Ngumiti siya sa ina ni Salia. Rafael na Landrew ho ako ang dapat magpo, at opo sa inyo. Pinatatawag ko po kayo, dahil naghahanap ako ng mga ari pang makasama dito sa mansyon. Ngunit wala Andrew problema, kung nais mag-uyan gusto ko sanang syalis ang kuhanin, dahil nakikita ko itong palaging naglalako sa daan, habang tirik ang araw. Walang problema, kung arawan niyang kukunin ng sahod, o lingguhan. Paliwanag pa niya. Hindi ho ba magagali si Grace? Si Kataa ho nagtatrabaho din dito. Ba si Angela lang ang nagtatrabaho dito? Si Kat ay kasama Landrew niya, kaya kailangan ko pa ng isa. Wala na akong tiwala sa pamilya nila, kaya isang tao lang ang nais kong kuhanin sa pamilya ni Rian. Nasisiguro kong marunong naman si Samantha sa gawaing bahay. Panigurado hong papatulan niya ang alok mo, pero ang Andrew kasi niya ay umiiwas. Landrew, sa gulo makakaasa kayong walang gulo, hanggat nasa poder ko kayo, walang maaring makapanakis sa inyo. Tumango naman ito sa kanya. Pag-usapan ho namin ito mamayang pag-uwi. Tumango siya, at hindi na kumibo talaga. Isabela Irene, hindi makapaniwala si Salisa sa narinig niya. Pinag-usapan kasi ng mga magulang niya na kinukuha siya sa mansyon. Gusto mo bang talaga ang Andrew niya ang nagtanong? Naman po Andrew, para po makatulong ako. Kahit pa may kawerduhan si Rafael kanina, ay hindi siya nito mahahadlangan. Gusto talaga niyang magtrabaho. Nakikita siya ng sapat, baka sakaling kapag pumasok siya kay Rafael, ay hindi na sila kapusin. Basta kapag inaway ka o pinaringgan ka ni Grace at ni Catherine, magsabi ka sa amin. Sabihin mo rin kaya Pael bilin ng kanyang ina naman niya. Saka bakit ako magpapaapi sa kanila, kahit naman mahinahon ako magsalita at hindi halata ang galis sa mukha ko? Lalaban ako. Asus, tama ka na ate, para ka Andrew. Tunay, kamusta bang pamamasyal niyo ni Kuya Ren doon sa dalampasigan? Natatawang tukso ng kanyang kapatid na si Brian na patitig sa kanya. Ang Andrew niya, kababata mo si Raymond. Hindi ba ayokong malalaman na naglilihim kayo sa akin? Salisa, hindi kami mahigpit ng Isabela Irene mo, pero ayaw naming malalaman na ligaw daan ka Landrew. Hindi kami nakikiuso na hayaan kang makipagliyaw sa daan. Gusto ko ay dito sa bahay manliligaw bil ng kanyang ama, sa kaibigan ko. Siguraduhin mo lang at sa mansyon umayos ka. Ayokong gagaya ka sa Catherine na iyon. Ibinubugaw nila Grace. Hindi ka uhaw sa lalaki, Samantha. Maging mabuti kang babae upang ang lalaking mahuhumaling sayo ay alam na mabuti kang babae at hindi basta nakukuha ng iba. Bilin pa ng Andrew niya. Andrew, kaya walang lumiligaw sayo. Ganyan ka nakakatakot kang maging tatay. Natatawang sabat ng kapatid niya na ikinaila Landrew ni Samantha. Masaya siyang pumasok sa kanyang silid, pasayaw-sayaw pa siya habang natutuwa. Duster niya at ipinakita ang kulay ng kanyang underwear. Bukas tatanong ko sayo, parang baliw na sambit pa niya bago humiga at natulog. Samantalang ang nagkakape si Rafael ay naibuga ang hinihigop niyang kape dahil sa kabaliwan ni Samantha. Oh, boss, gulat na gulat si Cameron nang makita siyang nagpupunas ng nabugahan niya ng kape. Agad niyang isinara ang laptop. Wala. Toto, nasamid lang ako. Palusot niya, kahit nakitang-kita niyang itinaas ni Cecilia ang duster na suot nito. Alam na rin niyang pumayag na ito. Tulungan na kita, boss. Presenta ni Cameron, ngunit agad niyang ibinilin na huwag gagalawin ang laptop. Kinabukasan ay maaga niyang inabangan si Grace upang sabihin na nanguha pa siya ng isang makakatuwang sa bahay. Wala naman itong angal. Kasama pa rin dito si Catherine na hinahayaan na Landrew niya.
Ito oras ng umaga ay dumating na si Samantha. Nakangiti ito na para bang walang ginawang kalokohan kagabi. Good morning po, Daniel, masiglang bati nito. Tumangolandriw siya bago ito sinuri ng tingin. Bakit, Daniel, may problema ba? Wala ka bang nais na itanong sa akin? May superpowers ba ako? Nakangising anya ngunit hindi pa ito nagsisink in sa utak ni Samantha, kaya umiling ito. Wala naman po, Daniel. Masaya lang ako na may trabaho na ako. Nga pala, gusto mo pa rin bang iyeto ko si Catherine? Bulong pa nito. Napahirap siya bago ito iniwan. Alam naman na nila Grace ang magiging gawain ni Samantha. At ibinilin niya na huwag iaasa sa dalaga ang lahat. Tanging punas lang ng mga gamit ang gagawin nito at magdidilig lang. Umayag naman ng mayordoma niyang si Grace at wala naman itong angal. Nagtungo si Rafael sa mini-office niya kung saan nakakonet ang lahat sa laptop niya. Ang CCTV sa buong area, maging sa mga bedrooms, guest rooms liban lang sa mga banyo. Pumwesto siya, tinutukan ng dalaga. Sa ngayon, nakikita niya itong nagsisimula na maglinis. Napapangiti siya dahil napapasayaw pa ang dalaga. Boss, iba na ang tama natin Bigla na landriw sumulpot ang tao niyang si Cameron. She's mine, Cameron. Unang kita ko pa lang sa kanya, nakuha na niya ang atensyon ko. Pag-amin niya. Sa tingin mo, ano pang paraan ang dapat kong gawin upang mapalapit siya sa akin? Gusto mo ba, boss, paspasan? Boss, aminin mo na agad na gusto mo siya, para makuha niya ang atensyon mo tapos halikan mo. Palpak ang unang turo ni Cameron, kaya naman nagdadalawang isip na siya sa sinasabi ni Cameron. Isip ako ng ibang paan. Tanging sagot niya, bago sinara ang laptop at lumabas na kasama si Cameron. Ayaw kasi niyang may nakaistambay sa mini-office niya. Lahat ng pribadong bagay ay nandoon. Nakapamulsa si Rafael, bago tumigil kay Samantha na busi sa ginagawa nito, at halos hindi na siya napansin. Itigil mo na yan, sabayan mo akong kumain. Daniel, takang tanong nito. Iniimbitahan kitang samahan akong kumain. I'm your boss now, Samantha, sagot niya. Pero ang trabaho ko ay paglilinis at hindi tagakain, natatawa pa ito. Si Catherine po saka, kung hindi ka tatanggihan noon. Itigil mo ang pambubugaw mo sa akin kay Catherine at pwede bang huwag kang manhid. Hindi ho ako namamanhid, Daniel. Ayos naman ho ang pakiamdam ko. Huwag kang pilosopa, Samantha. Pagkatapos mo diyan ay natigilan si Catherine sa sinasabi nito nang makita siya ay hello. Rafael, bati nito habang nakangiti at inaayos ang buhok nito. Hindi ito pinansin ni Rafael. Inuutusan kitang tumigil. Tinaasan niya ang kanyang boses. Nagulat ang dalaga at may takot na tumingin sa kanya. Tahimik itong sumunod sa kanya. Kumain ka na. Kanina pa ako nagsasabi, gusto ko sinusunod agad ako. Samantha hindi nga kasi dapat itong ginagawa ko. Lagot na naman ako sa Andrew ko nito Bulong nito na ikinangiti ni Rafael. Gusto mo bang kausapin ko ang ama mo? Hindi na, mamaya sabihin na naman ni Andrew, baka nagpapapansin ako Napabuntong hininga ito. You don't have to do that, you already caught my attention. Samantha, nakatitig na sagot niya sa dalaga. Habang nagsasaing si Samantha, ay hindi siya mapakali. Iniisip niya ang sinabi ni kanina, already caught his attention daw. Sas. Bakit tumayba ako sa harap niya? Napabuntong hininga siya. Ganun ba ako? Sobrang nakakahiya naman na. Napapansin nila ang katangahan ko. Tama nga yata si Catherine na tanga ko. Pumapangalawang problema mo, natatawang tanong ni Brian. Ang kambal nito ay walang imik at dumiretso na sa silid nito. Brian, magtapat ka nga sa akin. Bakit ba nakukuha ng isang babae ang atensyon ng isang lalaki? Seryosong tanong niya. Bata pa ako para sa ganyan, naiiling nitong sagot. Ayon lang sa opinyon mo. Sige na, Brian, gusto ko lang malaman. Pamimilit ni Samantha sa kapatid. Sa palagay ko, dahil sa gusto ni lalaki si babae. May mga bagay kasi na hindi naman seryoso. Totoo naman ang love at first sight or caught his attention kasi simple si babae. Bibo at hindi maarte. Paliwanag ni Brian. Ngayon mas malinaw na kay Samantha. So, totoong ngang interesado sa kanya si Rafael. Gusto siya nito Brian, paano kung sabihin ko sa iyong may bilyonaryo at hasyendero na nagkakagusto sa akin? Kumain ka na ba? Baka ikaw ay nagugutom na, natatawang tanong nito. Ikaw, palagay ko crush mo si Daniel Sa bagay, pugi naman kasi at malakas ang dating. Inag-usapan siya, kahit sa school namin ng mga kabataan. Makalaglag pa ang tiraw. Napakanoo si Samantha. Gwapo siya. Pero hindi pa naman nalalaglag ang panty ko. Fake news yon.
At sa kabata pa nila para sa love pero seryoso. Ete, sino ba kasing tinutukoy mo? Hoy, ikaw ang bata mo, napaksismoso mo, natatawang pumasok na ito sa silid. Muli ay napabuntong hininga si Cecilia. Hindi siya maaaring makipagharutan at makipag-ibigan. Iba ang gusto ng Andrew niya, at kahit sino pa ay walang makaliligtas. Pero akalain ba niyang makukuha niya ang atensyon ni Rafael? Eh hindi naman siya kagandahan sa paningin niya. Tao po, nabus-isan agad ito ni Samantha. Raymond, pasok ka, sigaw niya. Nandyan ka na pala, kanina pa kitang hinahanap eh. Saan ka ba galing? May trabaho na ako sa manson ni Daniel. Yung gustong-gusto ni Mang Ruing na maging manugang. Natawa si Raymond. Si Catherine kasi gustong-gusto to, pero iba ang gusto nito. Paano mong nasabi? Kunot ang noo ni Raymond. Basta alam ko lang, sagot niya. O bakit ka nga pala nandito? Hindi ako pwedeng umalis eh, may pasok pa ako bukas maaga. Inunahan na niya ito. Sayang naman, ay dedete pa naman sana kita. Napakunot ang noo niya bago napatitig kay Raymond. Ano Nandrew, joke yan? Hindi to joke. Matagal na akong nagbabalak na umamin, pero mga bata pa tayo noon. Gayong nasa tandrew edad na tayo, gusto kong sabihin ang nararamdaman ko. Huwag kang mag-alala, handa akong humarap sa Andrew mo, hindi ako ligaw-daan lang, pag-amin ni Raymond. Raymond, kaibigan lang ang tingin ko sa'yo, ayaw kong masira ang pagkakaibigan natin, sumeryoso si Samantha. Panatilihin natin ang pagkakaibigan natin ha. Na-friendzone mo ako agad buti na lang nagjo-joke lang ako. Humalakhak ito. Kinabahan talaga si Samantha. Mabuti na lang ay hindi totoo. Nakitawa na rin siya't napailing na Landrew sa kalokohan ni Raymond. Kanina pa naghihintay si Rafael sa dalaga. Nakadungaw Landrew siya sa kanyang veranda, habang sumisimsim ng alak na nasa paborito niyang glass. Nakuyom ni Rafael ang kanyang kamao at tiim bagang niyang tinitigan si Samantha na inihatid ni Raymond. Agad siyang bumaba upang labasin ang dalawa. Good morning, Don Raf. Hindi na niya pinatapos si Samantha dahil hinila niya ito palapit sa kanya. Sabi mo kaibigan mo Landrew, pero bakit pati dito hinahatid ka? Naiinis siya. Nais niyang balian ng buto si Raymond. Daniel, may problema ba kung ihahatid ko si Samantha? Kasama ba sa trabaho niya ang bagay na ito? Takang tanong ni Raymond, habang si Samantha naman ay hindi makapagsalita at nakatitig Landrew sa kanya. Nasa poder ko ang babaeng, kaya obligasyon ko na pangalagaan siya at ang pamilya niya, at wala kang paki. Pwede ba kaibigan ka lang? Kaibigan nga lang ako, pero ano ka ba niya? Amo ka ni Samantha at hindi nobyo kaya bakit right? Binitawan niya si Samantha. Hindi nga iniwan na niya ang mga ito at pumasok sa loob. Nasalubong niya si Catherine na mukhang nasaksihan ang nangyari. Inirapan Landrew niya ito at hindi pinag-aksayahan ng pansin. Si Samantha lang ang nais niya at hindi ito. Wala siyang nikatiting na pagtingin kay Catherine, kahit papalaging mapang-akit itong tumingin, magsuot at gumalaw. Ano bang problema ng amo mo? Naiiling si Raymond na magtanong ito, habang si Samantha naman ay ipinapasok pa sa utak niya ang naging paghawak sa kanya ng lalaki. Siguro bad trip lang. Hayaan mo na, palusot niya kahit na ang totoo ay alam niyang gusto siya nito. Nagpaalam na siya kay Raymond at tumasok na ngunit nasalubong niya si Catherine na inis na inis. Agad siyang hinawakan ito sa braso. Malandi ka. Pinagbibintangan yung pamilya namin, pero kayo pala itong masyadong sipsip, at ikaw binubugaw mong sarili mo. Buwisit ka, inginudgod siya ni Catherine sa sahig. Lumalaban si Samantha ngunit nakauna si Catherine, kaya naman siya ang napuruhan. Iparating ko sa lahat na ikaw at ang pamilya mong ahas at sakang sipsip. Hindi yan totoo, pilit na sumagot si Samantha. And now, Catherine, don't you dare hurt Cecilia again. Itinulak ni Rafael si Catherine at agad siya nitong inalalayan. Hala, nag-aaway ba kayo? Gulat na gulat si Cameron. Angela, nag-aaway ang dalawang binibini. Mas Andrew, masama ang tingin ni Rafael kay Catherine, habang si Samantha ay pinipigil na hindi umiyak kahit ang totoo ay gusto na niyang magsumbong sa kanyang Isabella Ian at Andrew. Siya naman ang naunay. Catherine, ayokong makikita pa ang pagmumukha mo rito sa mansyon. Parehas lang naman kaming may katawan at maganda, pero bakit mas gusto mong papansin na yan? Catherine, manahimik ka na, si Angela na ang sumaway rito. Mama, totoo naman. Sinampal ito ni Angela sa kanilang harapan. Hindi ka na nahiya sa amo natin. Pawiin mo na yan. Ayokong makikita pa ang mukha niya sa mamahay ko, at huwag na huwag niyong sasaktan si Samantha. Kahit na sino sa pamilya niya, dahil akong makakalaban niyo, banta ni Rafael. Tahimik lang si Samantha.
Pinaupo siya ni Rafael sa couch, habang ang mga tinamo niyang sugat kay Catherine ay ginagamot mismo ni Rafael. Gusto kong magsampa ng kaso sa babaeng yon. Hanggang ngayon galit na galit pa rin si Rafael. Hindi ako papayag na basta ganun na lang sinaktan kanya. Gusto ko siyang ipatrabaho sa mga tao ko. Hinawakan niya ang kamay ni Rafael, kaya natigilan ito. Tama na, kumalma ka na, buhay na buhay pa rin naman ako eh. Ngumiti siya kahit na may luhang nangingilit. Kaya ayaw ni Andreu na malapit ako sa'yo kasi ganito ang sasapitin ng pamilya namin. Isipin nilang nilalandi kita. Mahinahong paliwanag niya. Nilalandi ako. Nga ang lumalandi sa'yo, Samantha, napaira pa ito. Interesado ako sa'yo una pa lang kaya papaano nilang nasasabi na kailangan mo pang magpapansin. You don't have to do that. Bakit kasi ako pa? Mahirap lang kami, magsasaka lang ang magulang ko at naglalako lang ako ng gulay tapos katulong mo ako. Bakit ako pa? Sa itsura mong yan, marami kang makukuhang babae. Bakit sa akin ka pa nagtitiyaga? Nireject nga agad kita nung unang beses na paramdam mo pa lang. Hindi ako tumatanggap ng rejection. Gumagawa ako ng paraan para maging ang hindi. That's why I'm doing this right now, Samantha. Hinaplos ni Rafael ang kanyang buhok. Ang luhang umaagos na ay tinuyo nito. Hindi ako papayag na maargabi ka ng kahit na sino. Pwede bang humiling? Naman, anything basta para sa'yo. Pwede bang huwag mong ipapaalam ito sa magulang at kapatid ko? Ayokong pati sila mag-isip pa. Ayokong mapaaway si Andreu, takiusap niya. Ayaw kasi ni Samantha na isa pang isipin ng kanyang magulang ang nangyaring ito. Matatanda na ito para bigyan pa niya ng sakit sa ulo at laging binibilin ng ama niya na huwag siyang makikisali sa gulo at umiwas siya. Ito na ang sinasabi ng ama niya. Mangako ka na hindi mo sasabihin, nakikiusap siya. Kapag may pagkakataon, ako na Andreu ang kusang magsasabi ng nangyari. Tumango si Rafael na kahit mukhang ayaw nito. Basta kapag sinaktan ka ulit ni Catherine o kahit na sino, magsabi ka sa akin. Asahan mo rin na pasusubiwaybi kita kay Cameron. Tumango si Samantha. Hinaplos ni Rafael ang kanyang mukha. Napatitig siya rito, habang ito naman ay pinagmamasdan siya. Kabisado ko ng buong katawan mo. Ayokong mahahawakan ka pa ng iba, Samantha. Hindi ako magdadalawang isip na napatayin ang sinoong magtatangkang manakit sa'yo at humawak sa pag-aari ko. Ganyan ka ba talaga? Natatakot na ako sa'yo. Lumambot ang ekspresyon ni Rafael. Pasensya na, ayaw ko lang na may mga agaw pa sa'yo. Gusto ko sa akin ka lang. Kung patuloy kang ganyan, tinatakot mo na ako, Rafael. No, pwede akong maging malambot sa'yo, Samantha, gumiti ito. Nanlaki ang mata ni Samantha nang bigla na Landreu siya halikan ni Rafael. Halik na panandalian Landreu, ngunit talaga Landreu, napakabangong puso. Lumikot ang kanyang mata at agad na tumayo. Pupuntahan ko lang si Isabela Irene at Andreu. Paalam, niya bago mabilis na lumabas. Napabuntong hininga si Rafael, iniisip niya, kung nabigla ba niya ang dalaga. Boss, ayos na, nakauwi na. Sinatigilan si Caroline na mapansin siya nitong problemado. Boss, may nangyari ba? Pinagsasabi mo. Walang nangyari sa amin ni Samantha. Mabilis niyang depensa. Boss, hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Tinatanong ko kung may nangyari ba na pagtatalo, dahil parang nadismaya ka. Boss, paliwanag ni Cameron. Napailing si Rafael. Sa tingin mo lalayo uli siya. Imbis na sumagot ay nagtanong din siya. Bakit ba boss? Kapag may ginawa kang masama, lalayo talaga yun, boss. Ang babaeng gaya ni Samantha, dapat dinadahan-dahan. Huwag mong bilisan, boss. Baka lalo kang hindi makabayan. Hinalikan ko lang naman masama na ba yun? Dampi lang, mabagal pa nga yun Sa iba nga, hinahalikan ko palang wala na agad panty sa kanya, lalo akong nahihirapan. Napapalatak si Rafael, habang hinihilot ang sentido niya. Kasi nga boss, sanay sila na bahay nililigawan at hindi basta halikan mo lang, iayos na paliwanag ni Cameron. Napatango si Rafael ngunit ayaw ni Samantha na ipasabi sa ama't Isabela nito ang nangyari. Ibig sabihin wala rin itong balak na sabihin sa magulang nito na may gusto siya sa dalaga. Napailing na Landreu siya bago ibinilin kay Cameron na subaybayan ng dalaga. Hingal kabayo si Samantha dahil sa pagtakbo. Hindi naman talaga siya sa magulang niya pupunta. Pinili niyang umuwi na dahil hindi niya mapigilang kiligin o kinikikilig siya sa moves ni Rafael. Kahit pala nasa 35 na siya, suwabe pa rin siyang gumalaw. Parang teenagers lang natatawang wika pa ni Samantha na ang makapasok sa kanyang silid. Humiga siya habang nakangiti. Sinasariwa niya ang mabangong hininga at malambot na labi ni Rafael. Inamoy tuloy niya bigla ang hininga niya.
Mabuti na lang hindi ako nagpapabaya sa ngipin ko. Proud na sabi pa niya. Sa tuwa ay umikot-ikot siya, na parang luka-luka, hanggang sa mabaldog siya. Napahimas siya sa kanyang ulo, bago napasulyap sa nahulog na teddy bear. Maliit landrew naman ito ngunit may kabigatan. Napakunot ang kanyang noo. Kuryos siyang malaman kung anong laman nito. Agad siyang naupo sa kama, bago sinimulang buksan ang teddy bear. Nanlaki ang mata ni Rafael at agad niyang tatawagan sana si Cameron ngunit huli na dahil na-disconnect na ang hidden cam niya na nasa teddy bear na nakuha ni Samantha ngayon. Mahina siyang napamura, bago sinara ang laptop na pahilamos mo siya ngayong alam na ni Samantha na may hidden cam siya panigurado na siya Landrew ang pagbibintangan nito. Dahil nga nagkakulay ito sa kanya Cameron ihanda mong sasakyan at aalis muna tayo, hindi muna tayo magpapakita kay Samantha boss, bakit takang-taka si Cameron? Paniguradong jejerahin niya ako. Dahil alam na niyang may hidden camera sa kwarto niya. Boss, hindi naman niya alam na ikaw. Maniwala ka sa akin, malalaman ni si siya yon. Lalo na, pag tinanong niya sa Andrew niya, kung nabanggit ba nito sa Raymond sa akin Bakit ka ba kinakabahan, boss? Wala ka naman sigurong nakitang iba, no? Yun na nga ang dahilan kung bakit ito magagali sa kanya, kaya nais niyang tumakas muna. Gustong-gusto ng puntahan ni Salisa si Rafael. Ngunit iniisip niyang gagawa na naman siya ng iskandalo. At isa pa, dumating na ang magulang niya. Hindi na siya makakaalis dahil natitiyak niyang magtatanong pa ang mga ito. Inisip tuloy ni Salia na bukas na landrew niya, kakausapin ang Don Rafael. At alamin kung bakit ito nag-install ng hidden cam sa kanyang silid at kung nakita ba nitong wala siyang saplo. Ito talaga ang kinahihiya ni Salia. Todo model pa naman siya dito sa kwarto niya nung araw na yon tapos may kamera palang nakatutok sa kanya. Halos mabaliw si Salisa na malaman niya ito. Sinabunutan at nagpagulong-gulong siya sa kama dahil sa gula. Kaya ba nasabi nito na kabisado na nito ang katawan niya? Salia. Kamuntik pang mapalundag si Samantha sa gulat dahil sa pagsigaw ng kanyang ina. Isabella Irene. Kanina pa ako salita ng salita rito, habang ikaw kanina pa rin tulala. Ano bang problema mo, anak? Isabella Irene, ayos lang naman po ako, napagod lang siguro ako. Palusot niya. Nakatago rin pala ang mga naging sugat niya dahil sa pananakit ni Catherine. Sigurado ka ba? Wala bang ginagawa sa iyong mag-ina ni Ryan? Lalo na si Catherine na baka sa mukha ang pagiging butanggera at mata pobre. Alam mo naman kung sinong mayaman galing din naman sa hirap gaya natin. Kung hindi pa mang Landrew sa kapwa, hindi pa asenso, naiiling pa nasabi ng kanyang ina. Kaya nga todo paalala ako na umiwas ka na Landrew sa lisya sa mga gulo. Ayaw kong madadawik ang pangalan natin sa mga taong iyan. Hindi rin maaring maging tamad ka sa mansyon o palaging malapit kay Rafael. Gawin mo ang trabaho mo at walang magiging issue. Ngunit papaano naman mangyayari? Yun si Rafael mismo ang lumalapit sa kanya, kaya naging lapitin din siya ng gulo. Gusto siya ni Rafael, ngunit hindi niya ito masabi sa magulang niya, dahil mag-isip Landrew ang mga ito. Pero may tanong Landrew si Salia. Masama bang magustuhan ng isang mayaman? Kahit na mahirap lang siya, kung hindi naman niya inaakit si Rafael. Bakit ba pag-iinitan pa siya ni Ka? Bakit hindi nito tinatanggap na sa kanya, na humaling ang lalaki, at hindi kay Catherine? Palibhasa interesado lang naman si Catherine, dahil mayaman si Rafael. Habang siya'y hindi naman ganon ka-espesyal ang tingin niya sa lalaki. Tandriw amo ito na magulang niya at amo na rin niya. Pero hindi naman dahilan, yun para halos sambahin niya ito. Kung interesado talaga ito sa kanya, dapat lang na mahirapan ito. Hindi naman kasi sa lahat mabilis makukuha. Kinikilig siya sa lalaki, pero nagdadalawang isip pa rin siya. Dahil baka pamilya naman nila ang pagbuhatan ng tsismis. Kaya hanggat maaari tinatago na Landrew niya ito. Ngunit hindi makaliligtas si Rafael sa ginawa nitong pamboboso sa kanya. Humanda ito kapag pumasok siya bukas. Si At parang in love, Isabella Ayin. Muling bumalik ang diwa ni Salisa. In love? Kanino naman ba? Salisa dapat ay kung nais mong magnobyo, ipakilala mo sa amin ang makilatis namin. Ang Andrew niya ang sumago. In love agad. Hindi ba pwedeng in-entertain pa lang? Wala pa, kinikilig pa lang ako Andrew. Saka na lang ho kapag talagang baliw na ako sa tao. Natatawang sabi na Landrew niya. Ayusin mong bata ka at baka dalawa kayong habulin ko ng ita, kapag nalaman kong nakikipaglampungan ka kung saan. Ang Andrew talaga. Ano Andrew tingin mo sa akin? Nireject ko nga agad Wala ho akong kalampungan, depensa niya. Kalampungan na bang matatawag ang relasyon niya, kay Rafael Ito nga ang makulit na lapit ng lapit sa kanya. Kinabukasan ay maagang pumasok si Sala,
kasabay niya ang kanyang magulang. Nagtitimpi siya na makapasok siya sa manson. Si Cameron lang ang nakita niya, kaya napataas agad ang kilay niya. Nasaan ang amo mo? Mahinahon naman ang tanong niya. Nasa ibang bansa kahapon lang nandito pa siya. Ano lumipad siya patungo roon? Naniningkit ang kanyang mga mata. May mahalagang ginawa kaya mabilis na bumiyahe. May private plan ang amo ko, kaya huwag ka na magtaka. Paliwanag ni Cameron na ikiniro na landriw siya sa kusina upang tumulong kay Angela. Wala rin si Catherine, kaya talagang ibin na siguro ito ni Rafael sa hasyenda. Nakita niyang seryosong si Erce na naghihiwa ng isa sangkap sa lulutuin nito. Nagbigay siya na matamis ng ngiti rito. Hindi naman niya sinasama si Aling Ras sa naging away nila ni Catherine. Hindi siya ganong tao, saka, kahit na hindi nito gustong pamilya nila, ay hindi niya ugaling mang-snap. Tulungan ko na ho kayo. Hindi na, baka sabihin mo pa pinahihirapan kita. Tinaasan siya nito ng kilay. O masaya ka na ba? Binabati kita, dahil mukhang talagang naakit mo ang Don Rafael, sa malaanghel mong mukha ngunit demonyo mong pagkatao. Hindi talaga makapaniwala si Sisha, na masasama talaga ang pag-ugali ng mga ito, kaya naman nalungkot siya. Hindi ko naman inakit ang Daniel kung yan ang iniisip niyong magpapamilya. At sasabihin ko na rin Angela na ako nga ang nagsabi, kay Don Rafael, na ginagawa ni Mang Ryan, nahihirapan ang mga trabahador, at kasama roon ang magulang ko. Hindi po pwedeng magwalang bahala ako. Magalit lang kayo sa akin pero huwag sa pamilya ko, wala silang kasalanan, katwiran ni Salisa. Sabi ng haba at walang ibang magsasabi, kung hindi sa pamilya nyo lang din natural, mahirapan ang magulang mo trabahador sila, at hindi bakasyonista. Ano bang gusto mo, treatment? Yan ho ba ang pagkakaintindi nyo sa ginawa ko? Nagrereklamo ako bilang anak, dahil pinahihirapan yung mismong magulang ko, at iba pang nagtatrabaho. Tama bang hindi sapat na oras sa pagmamerienda, Angela? Pananghalian na ho ang merienda nila, at ang pananghalian nila ay 2 oras na. Ano bang tingin nyo sa akin, boba? Akala nyo ba hindi namin alam na kinukupitan ni Mang Ryan ang sahod ng mga tao? Mahiya naman ho kayo, pare-parehas lang ho tayong nagtatrabaho, Pero bandang huli mas nakinabang pa ang asawa mo sa pinagbahan nila, palibhasa ang lakas ng loob mo, kasi lumakas ang kapit nyo. Kay Don Rafael, katawan mo ba naman ang puhunan mo Mapang-inis resultang sabi pa nito. Paano kaya kapag nalaman ng magulang mong kalandi ang ginagawa mo rito? Huwag kang magmalinis sa Lisa, pare-parehas lang tayong nais makaahon sa kahirapan. Napakakitid ho ng utak niyong mag-anak. Ito ang sinabi na landriw ni Salia, bago tinalikuran na si Angela. Ngunit may nakalimutan pa siyang banggitin. Kung inaasahan mong magsusumbong ako, kay Don Rafael, nagkakamali ka, Angela. Wala akong sasabihin. Pero kung may hiya ka pang natitira sa katawan mo, ikaw na mismo magsabi sa kanya na ganyan ang tingin mo sa akin at sa pamilya ko. Naiiling na iniwan niya ito at naghanap na landriw na maaari niyang gawin. Nasa mini-office lang si Rafael. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ni Sala. Nakita nga niyang nakikipag-usap ito kay Grace, ngunit sa tingin naman niya ay pribado ang usapan ng dalawa na hindi na niya dapat pang pakialaman pa. Sa totoo lang nais niyang lumabas na natatakot landriw siya, kaysa isya na pabuntong hininga si Rafael, bago ipinikit ang kanyang mata at nag-isip. Inilalagay ba niya sa gulo ang dalaga? Bakit ba kasi may mga taong hindi na lang tanggapin ang desisyon niya? Kung hindi man enloko si Ryan, at kung hindi sinaktan ni Catherine ang taong mahal niya, ay hindi siya magre-react ng ganon. Maayos pa rin sana ang pakikitungo niya sa mag-anak, ngunit ang ayaw sa lahat ni Rafael ay ang pang-aabuso sa pagiging mabait niya. Hindi mahaba ang pasensya niya, at hindi rin siya nagbibigay ng second chance sa taong masama na ang nagawa sa kanya. Boss. Natigilan si Rafael sa pagmumuni-muni. Agad niyang sinulpan si Cameron. Bakit hinahanap ka ni Salsia sa akin? Sabi ko, nasa ibang bansa ka. Good, ngunit napasulyap siya sa pinto, dahil nakatayo na pala roon si Salisa at matalim ang titig sa kanya. Napalunok si Cameron at Rafael, hindi pala isinara ni Cameron ang pinto. Nasa ibang bansa pala pumasok ito. Pwede ba lumabas ka muna, mag-usap lang kami ni Don Rafael? Madiing wika nito kay Cameron. Boss, safe ako. Ingat ka po, nasa labas lang ako. Paalam ni Cameron bago lumabas na isinarado naman ni Sisha ang pinto. Kaya mas kinabahan si Rafael. Ba't pinalagyan mo ng hidden camera ang silid ko? Seryoso si Alicia. Mas kinakabahan talaga si Rafael. Hindi siya takot sa bala sa kahit na sino pa, pero sa isang babae lang pala urong ang tapang niya. Gusto kitang mabantayan. I didn't mean to see those things. Sorry, hindi na maulit, hingi niya ng paumanhin. Nakita mo talaga yung katawan ko.
Don't worry, ako lang naman, magiging asawa mo naman ako. So blay, not sinilip ko lang naman. Isang malakas na sampal ang tinamo niya mula kay Salia. Bastos. Alam mo bang iniingat-ingatan ko ang kanda? Utal na si Salia. Mamboboso ka. Isang pes lang naman yon. Pero naalala niya ang ginawang pagtaas ni Samantha sa duster nito upang ipakita ang kulay ng panty niya. Pinigil niya ang kanyang tawa. Pati pala yung pagtaas mo sa duster mo. I saw the two. Napakamot siya sa kanyang batok, magkakulay siya, at pinakalma si Samantha. Isipin mo na lang na hindi ko nakita. Inaupo niya ito at umupo siya sa harap nito, ang pantayan ng dalaga, hinawakan niya ang kamay nito. Pangako. Wala, Andrew, ibang nakakita, papayag ba akong makita ng iba sa Lisha? You remain. Bakit gamit ba ako, na maaari mong angkinin? Inirapan siya nito. Hindi ka pa nga nanliligaw eh. At isa pa, wala akong balak sabihin kay Andrew, at ayaw kong makipaglampungan essay. Dahil parehas tayong mahahabol ng tabak, ako na lang magpapatagal. Handa naman akong gawin ang lahat para maging maayos tayo sa pamilya mo. Seryoso ako sa Lisha, hindi ko naman gagawin ang bagay na iniisip mo hanggat walang permiso mo. Kung inaalala mo ang ibang tao, huwag mo silang alalahanin. Wala silang ambag sa pag-ibigan natin. Sinabi ko na bang iniibig kita, pambabara ni Samantha. Pero alam kong kinikilig ka, hindi na mahalaga kung kilig pa lang ang nararamdaman mo. Mahal kita sa Lisa at binabaliw mo ako. Handa akong gawin ang lahat, liligawan kita, at ipapangalandakan ko sa kanila na ako ang lumalandi at hindi ikaw. Natawa si Sala. Baliktad na pala, napangiti rin siya bago ito hinagkan sa forehead. Dahil sa tuwa ni Rafael ay nais niyang mamasyal sila ni Lisha, kaya agad niya itong pinatigil sa ginagawa nito. Nasa trabaho pa ako, pinanlakihan siya ng mata ni Samantha. Nginisyan Landrew niya ito. Bago pinilit ang dalaga, saglit lang naman tayo, sa tigas ng ulo niya, ay pumayag na ito. Pinasakay niya ito sa kanyang kotse. Habang si Cameron ay naiwan sa mansyon upang bantayan ang mga tao na nagtatrabaho ngayon, ay kasalukuyan silang nasa biyahe ni Sala patungo sa napasyalan niyang open restaurant. Malapit ito sa dagat at talaga, Andrew, nakaka-refresh. Huwag na Landrew, tayong magtagal. Rael, pakiusap ni Salia na tinanguan naman niya. Pagdating nila, ay hinawakan agad niya ang kamay ni Sala. Ayaw pa sana ng dalagan, ngunit mapili talaga siya. Huwag mong ikahiya ang sarili mo. Yureso Gorgeous my Angel, bulong pa niya, ngunit sa mga banat niya ay masyang kinikilig. Bakit namumula ka? Tanong ni Salia. Nag-iwas siya ng tingin sandali. Nga, kinikilig ka ba? Natatawa pa ito. Mag-order na lang tayo. Aya na Landrew niya upang ibahin ang usapan. Hindi maiwasang kabahan ni Salia. Naiisip niya kung sasabihin niya sa kanyang magulang, siguro dapat sabihin nga niya para kahit ipangalandakan pa ni Rafael na nililigawan siya nito. Ay walang problema, pumunta ka sa bahay. Bigla na Landrew yang ang utos kay Rafael. Bukas ng gabi, magsimula ka ng ligawan din ng pamilya ko. Ayaw ni Andrew sa ligaw-daan, at naiintindihan ko kasi nais lang niyang mapabuti ako at makilatis niyang lalaking nagkakagusto sa akin. Kaya handa ka bang manligaw sa bahay? Wala kang dapat na dalhin, Rafael. Ayaw ni Abang nang nanunuhol. Bilin pa niya. Ibig bang sabihin, ipapakilala mo na ako? Payag ka na? Natutuwa ito, ngunit hindi niya ito pinagpatuloy sa pagsasalita. Rafael, payag na akong ligawan mo ako. Kapag nakasundo mong Andrew ko, o ang pamilya ko, ay doon makukuha mo matamis. Kung na-enjoy nila ang maikling dete nila, bumalik na sila sa mansyon. Hapon pa ang uwi niya, kaya naman kung ano-ano na Landrew ang ginawa niya. At pagdating ng merienda, ay nagpahinga na Landrew siya. Napansin lang niyang wala na si Angela. Cameron, si Angela. Napansin mo? Tanong niya na mapadaan si Cameron. Sasabihin ko pa nga lang kay boss na umalis na si Angela. Mukhang ayaw na magtrabaho sa mansyon. Naiiling na sagot ni Cameron. O sige, salamat. Na pabuntong hininga siya. Ito ba ang solusyon ni Angela? Ang tumakas na lang. Mukhang pinatunayan lang talaga nito na mapride ang pamilya nila Angela at walang balak na bawiin ang mga sinabi nito. Kay nahapunan ay nagpaalam na siya, kaya pael nais pa nga siyang ihatid nito, ngunit sinabi niyang huwag na dahil bukas ay magpupunta naman ito sa kanila upang magpaalam sa kanyang Andrew. Mas mabuting bukas na Landrew malaman ang lahat ng kanyang pamilya. Pag-uwi niya ay agad siyang pumunta sa silid ng kambal at ikinuwento niyang may manliligaw nga siya, ngunit pinakiusapan niya ang mga ito na huwag munang maingay sa magulang nila. Kinabukasan maganda ang gising ni Rafael sa ilang taong pagbubulakbol at pag-enjoy sa iba't ibang babae. Ngayon lang siya nagkaganito, ngayon lang niya ibinaba ang pride niya, at isang probinsyana pa ngayon lang siya nakaramdam ng kakontentuhan sa buhay at ng takot-takot na baka mawala ang kasiyahan na ito. Ngayong desidido na siyang hindi bumalik sa dati niyang gawain. Masaya na siya sa pananahimik niya rito sa hasyenda. Boss, mukhang maganda ang panaginip mo. Naglaba ba kayo ni Saisha sa panaginip mo? Sinamaan niya ng tingin si Cameron. Kaya naman nagpapsig nito. Joke lang boss, pinapatawa lang kita. Bawi pa nito sa mga sinabi. Masaya lang ako na binigyan na ako ng chance ni Saisha imbis na i-reject na naman. Ayokong makatikim ng rejection sa taong mahal ko. Nakakapanghina sa totoo lang boss. Ikaw manghihina, parang diyan yata ako.
hindi maniniwala ikaw ang taong kilala ko, na malakas matatag at nakakatakot talaga. Ngayon ko lang boss nakita ang pagiging funisid mo sa tuwing nandito si Sisha, at isa pa ngayon lang din kita. Nakitang nataranta naghabol at maging masayayem sa sinasabi mo parang papanaw na ako. Natawa siya kay Cameron. Gusto mo bang manatili ako sa pagiging gan Cameron? Seryoso ang tanong niya. Hindi naman boss, masaya nga ako, kasi ganyan ka na eh. Masaya akong nakita mong babaeng makakasama mo. Habang buhay boss ako ang magiging babysitter ng anak mo. Ayokong umalis sa tabi mo boss ako. Kaya yung una mong girlfriend, natatawang sabi pa ni Cameron, nasan na ba ang kasama mo? Hindi ko na nakikita ikaw. Nalandriw ang laging nasa tabi ko, hindi ko naman ang sinasanay. Boss, nanganak na ang misis niya Isabella Irene. Agan ko na umuwi sa kanila. Sabi ko ako nalandriw ang magbabantay sayo. Napatango siya na wala na sa pansin niya. Dahil kaya siya na siya nakafocus. Mamaya akyat ako ng ligaw, sasama ka pa ba boss? Naman maari ba akit ang iwanan? Kahit sa kamatayan boss, kasama mo ako Cameron. Hindi naman panghabang buhay na nakadikit ka sa akin. Magpamilya ka Cameron, gaya ko nais kong magkapapamilya ka. At makahanap ng babaeng para essay sa ngayon boss. Panapailing na landriw siya. Umagang-umaga rin landriw. Nakangiti si Sala, nag-almusal na siya, at nag-aasikaso. Nagulat pa nga siya. Dahil hindi pa nakagayak ang magulang niya, napakunot ang noo niya. Isabella Irene, hindi ba kayo papasok? Kung ganon ako lang pala ang hindi na siya nakatapos pa sa sinasabi niya. Hindi ka papasok siya walang papasok ngayon. Seryosong utos ng kanyang Andrew. Bakit naman Andrew? Bakit kaya hindi mo itanong sa sarili mo? Isabella Irene, ano ho bang sinasabi ni Andrew? Kinakabahang tanong ni Samantha. Alam na ng Andrew mo na may pagtingin si Daniel sa'yo. Nakita kayo ng isang trabahador na lumabas na magkasama at napatunayan pa namin. Lalo na mukhang nagkakaintindihan na kayo nang harangin ni Rian si Andrew mo. Paliwanag ng kanyang ina. Hihintayin ko si Rafael dito. Ayaw ko ng ligaw daan, Samantha. Sinabi ko naman sa'yo yan. At isa pa, totoo bang inaakit mo si Rafael? Totoo bang pinatulan mo siya, dahil nais mong umangat tayo? Yun ang sabi ni Catherine sa akin. Naniniwala ho ba kayo, Andrew? Ito Landrew ang naitanong niya. Bakit ako maniniwala sa kanila? Sino ba sila? Kilala kita, Samantha. Kaya nga hindi ako nagali o nagwala. Alam kong hindi ganon ang hangarin mo kaya Samantha. Ako naman ang magtatanong. Tinitigan siya nito. Gusto mo rin ba si Rafael? Kasi kung maluwag ko siyang tatanggapin. Ngunit kailangan niyang umakyat ng ligaw ayon sa gusto ko. Ayokong kaagad mo siyang sasagutin. Napangiti si Samantha at nyakap na Landrew ang Andrew niya. Kabado si Rafael, buong buhay niya ito lang pala ang katatakutan niya. Ang pagharap sa magiging biyenan niya. Well, advanced si Rafael. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataon, kaya nais niyang mapakasalan na si Samantha once na masettle na ang lahat. Masyado niyang mahal ang dalaga, kaya nais niyang mabaka agad ito. Boss, ayos lang yan. Kapag hinabol ka ng tabak itakbo mo na si Samantha, natatawang sabi pa ni Cameron. Tinapik sa niya, bago inalis ang daga sa kanyang dibdib. Ilang balat saksak ng nakayanan ko. O pa kaya, pilit niyang pinalalakas ang kanyang loob. Nga naman, boss, sang-ayon ni Cameron ngunit pigil ang tawa nito. Pagdating nila sa munting bahay nila Samantha, ay agad niyang Isabella Irene, ang sarili niya. Magandang gabi, bati niya nang pagbuksan siya ni Cecilia. Alam na ni Andrew, bulong nito na ikinagulat niya, at mas ikinabahala ngunit hindi pwede kaya niya ito. Pasok ka na, aya pa ni Samantha. Mabigat ang bawat hakbang ni Rafael. Boss, naiihi ka ba at nanginginig ang tuhod mo? Puna ni Cameron. Anong nanginginig? Hindi naman ako nanginginig. Ang nahimik ka nga, yamot na saway niya rito. Agad niyang ibinigay ang bulaklak na dala niya sa Isabella Irene ni Samantha. Sabi kasi ligawan muna ang magulang nito, kaya ang Isabella Irene muna ni ito ang binigyan niya ng bulaklak imbis na si Samantha. Salamat, nag-abala ka pa. Maliit na bagay, maaari akong magpa-deliver ng isang truck, na natigilan siya, at lihim na napadaing ng tapakan ni Samantha ang paa niya. Ano ka mo, iho? Wala ho, naiiling pa siya. Nandito ka na pala, Daniel. Rafael na Landrew po at magiging asawa ko na po si Samantha. Muli ay tinapakan ni Samantha ang paa niya. Maging humble ka naman ng konti, bulong nito. Natawa naman si Samantha. Andrew, nagbibiro Landrew ho si Rafael. Liligawan pa Landrew po niya ako. Pilit na tumawa si Samantha, habang si Cameron naman ay sinulyapan siya. Ay naiiling Sala. Ilabas mo na ang alak na pinabili ko, mas magandang mag-usap kapag nag-inuman. Utos ng Andrew nito, napabuntong hininga naman si Samantha kay Rafael. Napakaprangka nitong tao at walang paligoy-ligoy. Grabe naman palang manliligaw mo, anak, mukhang hindi pa marunong.
natatawang sabi ng kanyang Isabela Irene na sinundan pala siya sa kusina. Palibhasa, Isabela Irene, ngayon lang yan umakyat ng ligaw sa babae. Dati yata yung mga babae ang lumiligaw kay Rafael. Kinikilig ako, anak. Kayo ho ba ang nililigawan? Napangiwi si Samantha. Isabela Irene naman, kay Andrew na ho kayo. Natawa naman ang Isabela Irene niya. Hindi naman kasi si Rafael ang tinutukoy ko kung hindi si Cameron. Simple ngunit gwapo. Sos, Isabela Irene naman. Anak na rin nyo iyon eh. Ikaw na bata ka, parang sinabi mong napakatanda ko na. Natawa na Landrew si Samantha, bago dinala na ang alak sa mga bisita nila. Pinaupo naman siya ng kanyang ama sa tabi ni Rafael. Kinausa sila nito at tinatanong kung seryoso ba sila, para kay Samantha naman ay sa tingin niya, handa na siyang pumasok sa isang relasyon. Andrew, napakasaya ko, Isabela Irene, agan mo akong hindi nakapagsalita pa si Rafael, dahil gumawa na naman ito na parang bata. Ganito na ang eksena sa bahay nila samantala lasing na kasi si Rafael, at ang Andrew niya, habang si Cameron, ay hindi naman nag-inom dahil sa binabantayan niya si Rafael. Tingnan ang dalawang to parang mga baliw na, naiiling na wika ni Samantha kay Cameron. Ang boss ko yan, ngayon lang yan naging ganyan, naiiling si Cameron. Kinakatakutan siya sa trabaho namin. Ngayon ay ikaw na ang kinakatakutan niya. Sana lang huwag mo siyang sasaktan sa Samantha. Pakiusap ni Cameron. Kapag nagloko-lokohan ang boss mo, masasaktan talaga siya sa akin literal. Cameron, sagot ni Cecilia. Andrew, gumagapang na si Rafael. Nakahiga naman ang Andrew ni Cecilia sa lapag at nang narating ito ni Rafael, ay agad nagyakap ang dalawa na pabuntong hininga. Si Samantha, Isabela Irene, ipasok na huna niyo si Andrew sa kwarto, ako na hong bahala kay Rafael. Pagkakape ko muna ng matapang bago ko ipauwi kay Cameron. Agad na Andrew inalalayan ni Cameron at nang Isabela ayen niya ang kanyang Andrew. Cameron, kapag naging aswang ang Isabela Irene ko sigaw ka lang ha. Biro pa niya sa dalawa. Sinamaan naman siya ng tingin ng kanyang Isabela Irene. Napailing na Landrew siya bago si Rafael naman ang inalalayan pa tayo. Kahit na bigat ay pinilit niyang mapaupo si Rafael. Bakit ba kasi naglasing ka pa? Naiinis niyang tanong. Ayos unang akyat mo ng ligaw pinahirapan mo pa ko. Nagmula si Rafael, napangiti ito na masilayan siya. Ikaw ba ang anghel na pinababa para sa akin? Lasing ka lang. I love you, ngumuso si Rafael na nanghihingi pa ng halik. Ayaw mo na sa akin. Ayaw mo na akong ikis, nalungkot ito. Sabi na nga ba wala talaga akong pag-asa. Pagdadrama pa nito. Hinagkan niya ito sa pisngi. Pahinga ka na. Gusto mo bang magkape? Mahal mo ba ako? Kasi ako mahal na mahal kita, napangiti si Samantha. Kahit lasing ka na, nagagawa mo pa rin akong pangitiin. Hinaplos niya ang buhok ni Rafael, natigilan Landrew siya nang biglang lumabas si Cameron. Si Isabela Irene, tanong niya. Matutulog na rin daw, ayaw nang palabasin ang Andrew mo eh. Si boss naman binili na iuwi ko na lang, sabi bantayan ko daw kayo, at baka natigilan si Cameron, at asipol pa baka baka gumawa kayo ng babi daw. Napailing si Samantha bago inirapan na Landrew si Cameron. Lasing na lasing si Rafael dito na Landrew siya matutulog sa lapag maglalatag ako, sa kotse na lang ako, matutulog na patango siya kay Cameron. Gusto mo bang magkape? Magtitimpla ako. Hindi na, antok na rin ako eh. Mas mabuti nga rito muna kami magpalipas ng gabi. Wala kasing mag-aasikaso kay boss sa mansyon, kakaawa naman. Tumango na Landrew si Samantha at napangiti. Inaalala talaga ni Cameron si Rafael. Natutuwa siya na kahit wala pang babaeng natitipuhan noon si Rafael, ay may karo naman siyang nag-aalala sa kanya. Habang tulog si Rafael, ay pinagmamasdan ito ni Samantha, ngunit naisipan niyang punasan ito. Dahil pabaling-baling ito at hindi makatulog ng mahimbing. Kumuha siya ng maligamgam madahan ni ang inalis ang pangitaas nito, ngunit nagulat siya na magsalita ito. Please don't, ay mahal na ako, ayokong masaktan si Samantha, ayokong magali siya, mahal na mahal ko siya. Napangiti siya bago nagsalita ako to si Samantha. Mahal na mahal din kita, Rafael, kahit ano pang maging tingin nila sa akin, o ano pang sabihin nila. Hindi kita iwan, babaliwalain ko ang lahat gaya ng pagbabal. Wala mo sa kanila ngayon, naniniwala na ako, na totoong mahal mo ako, simula ngayon mamahalin na rin kita gaya ng pagmamahal mo sa akin. Hinaplos niya ang mukha nito. Tinuloy na niya ang pag-alis sa pangitaas ni Rafael. Bago niya ito sinimulang punasan, para kahit papaano mawala ang kalasingan nito. Matapos mapunasan ay niligpit na muna niya ang ginamit niya. Bago bumalik ngunit nakita niyang nakaupo na ito, na para bang takot na takot agad niya itong nyaka. O bakit, anong nangyari? Nag-alalang tanong niya. Akala ko iniwanan mo na ako,
sa ala natakot akong baka iwanan mo ako. May angel lumuluha, si Rafael. Sa awa ni Cecilia ay tinuyo niya ang luha nito. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, nandito lang ako Rafael, hindi kita iiwan. Mangako ka na hindi mo ako iiwan sa Samantha, mababaliw ako, kapag nawala ka sa akin, o kapag inagaw ka ng iba. Pinapangako ko na sayo lang ako. Mahal kita Rafael, wala kang dapat ipag-alala. Ngumiti na ito. Naihi ako, bulong nito. Agad naman niya itong inalalayan palabas upang makaihi. Pagyewang-jewang si Rafael, kaya hindi niya ito maaring bitawan. Napaiwas na landriw siya ng tingin nang makita niyang binubuksan na nito ang zipper ng pants nito, ngunit ang tangkain niyang silipin, ay hirap itong buksan. No choice si Samantha, kaya naman siya na ang nagbukas. Huwag mo Nandrew sabihin ako pa rin na maglalabas niyan. Tanong niya. Pwede naman, nakangiti si Rafael. Seryoso ka? Bigla siyang kinabahan. I'm just kidding. Ayokong biglain ka't saka ayokong samantalahin ka sa Samantha. Nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos umihi ni Rafael, ay agad na silang ipasok sa bahay. Pinahiga niya ito, magpapaalam na sana siya upang pumasok sa silid niya, nang hilahin siya ni Rafael, at pakiusapan na tumabi muna. Napalunok na landriw siya hindi na nakasagot. Nakaunan siya sa bisig ni Rafael, habang ang isang kamay nito ay nakayakap sa kanya. Huwag kang matakot, wala akong gagawin. Nais ko lang makatabi ka ngayong gabi. Ngunit kapag inabot sila ng Andrew niya, ay tsak na maghahabol talaga ito ng itak, kaya naman gigising na landriw siya na maaga upang lumipa. Hindi ko na yata nakikita si Raymond, tanong ni Rafael sa kanya. Mukhang busi siya. Sana huwag mong pagselosan si Raymond, dahil kaibigan ko lang naman talaga siya. Akala ko siya talaga ang gusto mo. Alam mo ba na gusto kong sugurin ka sa bahay nyo nung time na pinapasok mo si Rinon sa silid mo? Ayon ka na naman pinapaalala mo na naman sa akin yang hidden ka mo, hindi ka nga nagsasamantala na silipan mo naman ako. Napairap siya. Kaya pala sabi mong may peras ako kasi nasilip mo na pala. Ngunit pagsulyap niya kay Rafael ay tulog na ito. Masakit ang ulo ni Rafael na magising siya. Tinanghali na nga siya, kaya naman agad siyang bumangon, at lumingalinga. Nakita niya si Cameron na nagkakape, kausap ang Andrew ni Samantha. Magandang umaga, Andrew. Agad niyang bati bago akmang ililigpit ang hinigaan niya nang awatin siya ng Isabella Irene ni Samantha. Iho, ako na ang mag-aayos diyan. Maghilamos ka na sa labas at pagkatapos ay magkape ka na. Si Samantha ay nagdidilig sa labas. Napatango na landriw siya sinulyapan niya pa si Cameron na prenteng nakaupo, at hindi man lang siya binati sayangs ito sa pakikipag-usap sa Andrew ni Samantha. Agad siyang napangiti paglabas niya na sulyapan kasi niya ang dalaga. Agad niya itong nyakap mula sa likuran nito. Good morning, MY Angel. Gising ka na pala na ingayan ka ba sa kanila? Nagdatawanan sila kanina kasi nakanganga ka raw matulog. Napangiwi si Rafael. Pasimuno ang Cameron na yon, naiiling pa siya. Huwag na muna kayong pumasok ngayon, alis tayo. Nais kasi ni Rafael na mag-outing naman sila bilang bonding na pa kasi niya, na makaklose ang magulang nito. Mas nauna pa nga kasi yata si Cameron na makaklose ang magulang ni Samantha kesa sa kanya na magiging manugang nito. Ano na naman ba tayo humarap sa kanya? Si Samantha saan mo na naman ba binabalak na magpunta? Mag-outing lang sana nanliligaw pa ako. Remember maghapon magdamag o kahit araw-araw walang pahinga ang panliligaw ko. Ayos lang, natawa si Samantha sa sinabi niya. Ang aga mong bumanat. O sige nahilamos ka na muna tapos sabay na tayong mag-almusal. Kahit patanghali ka nang bumangon, hinintay mo ako, hindi makapaniwala si Rafael. Ang akala kasi niya ay nauna na ang mga itong mag-almusal ngunit si Samantha hinintay pala siya nito. Oh, huwag mong sabihin kinikilig ka na dahil doon. Tanong ng dalaga na ikinwento tingin dahilan, para mas mahalata siya nito na tawa ito. Alam mo pagdating sa akin napaka-soft-hearted mo Rafael, para kang nagbibinata kakatulo mo palang ba? Natatawa pa si Samantha. Gusto mo bang makita? Nakangising tanong niya. Napailing si Cecilia, bago siya kinurot sa tagiliran. Napakaanong talaga alam mo kagabi ka pa nangaakit Rafael. Natawa na landriw siya bago ito hinagkan sa forehead at naghilamos na. Matapos maghilamos at magsipilyo, dahil ginamit niya ang toothbrush ni Samantha, walang pandidiri si Rafael, at lalong wala siyang pakisa-isipin ng iba. Pumasok na siya sa bahay at nagtungo sa kusina, kung saan naghahanda na si Salan ng almusal nila. Malawak ang iti niya, habang pinagmamasdan ng dalaga. Hindi na ako makapaghintay na maging asawa ka. Bulong pa niya kung magiging close na ba kami ni Andrew, masasagot mo na ako. Tanong pa niya na ikintango naman ni Samantha, kaya naman agad niyang pinuntahan ang Andrew nito at nyaka. Andrew, pakiusap gustuhin mo na ako.
Ikaw na bata ka, hindi ako pumapa sa kapwa ko lalaki. Inambahan siya nito, oho. Hindi naman yun, Andrew, nais kong payagan mo na akong pakasalan si Samantha. Hindi na ako makapaghintay na maging asawa siya. Klose na ba tayo, Andrew? Tanong pa niya. Napailing si Andrew. Si Samantha ang tanungin mo, kung papayag hindi naman ako ang pakakasalan mo. Natatawa pa ito. Napakapilya, dalawa mga bagong henerasyon na mag-boyfriend at girlfriend ngayon, kakaibang talaga. Naiiling na sabi pa nito. Dahil sa pagmamahal ni Rafael kay Samantha ay napapayag na niya ang dalaga. Naghanda na sila para sa kasal. Ang payo naman ng ina at ama ni Samantha ay alagaan at mahalin niya ito. Hindi man sila matagal naging magnobyo at dumiretso agad sa kasalan. Hindi naman nangangahulugan na hindi niya liligawan ang kanyang magiging asawa. Ayaw Landrew kasi ni Rafael napakawalan pa si Samantha, kaya halos maglumuhod siya sa Andrew nito. Napakasalan Landrew ang babaeng nakabihag sa kanyang puso. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Cameron habang inaayos ang neck niya. Sino bang hindi taong mahal ko na yon ganito ka rin? Kapag nahibang ka sa pag-ibig, maaaring tinatawanan mo ako ngayon. Pero hindi na kapag ikaw na ang nakaranas nito. Boss, hindi ko naman sinasabing hindi mangyayari sa akin yan. Natatawa lang talaga ako. Belina ang boss kong tigasin. Napalambot ni Samantha, isang babaeng simple, mabait at malaanghel ang kagandahan. Sino ba Andrew? Hindi magkakagusto sa kanya. Kita mo na lang si Raymond, boss. Patay na patay yun kay Samantha. Hindi lang makaporma kasi ikaw ang pinili. Pero alam mo, mas mabuting pinili ni Raymond ang pagkakaibigan nila. Selos na selos pa ako sa kanya. Na-fron naman pala agad. Natawa si Cameron. Boss, parang hindi ka ni-reject. Sino ba naman kasing lalaki ang magpa-deliver ng isang truck na bulaklak? Malalay ko ba naman kasing isang bulaklak lang pala? Hindi mo naman sinabi sa akin na pahirap siya. Well, let's just forget about it. At least ngayon ikakasal na kami ni Samantha. Habang nag-uusap si Cameron at Rafael, si Samantha naman ay nakasakay na sa kotse patungo sa simbahan. Kasama niya ang kanyang Isabella Irene, na walang humpay ang pagluha. Isabella Irene, may patay ho ba? Kanina ka pang lumuluhad yan. Tingnan mo yung eyeliner mo, humuhulas na. Ang totoo, na iyak na rin si Samantha. Ano, anak, hindi lang ako makapaniwalang ikakasal ka na. Ang perlas mo, anak, ingatan mo yan, sa asawa mo lang yan. Huwag mong ipapatikim sa iba. Naiintindihan mo ba? Napailing si Samantha imbis na nag-iemote na gusto niyang matawa. Isabella Irene, ano ho bang tingin mo sa akin? Parang bukas na pinto na papapasukin ang kung sino-sino ako. Ho ba ay gunting nabubuka-buka ka sa kahit na sino? Isabella Irene naman, napakaanong mag-isip. Anak, gusto ko lang Andrew, magpaalala, sana huwag kang lumayo sa amin. Sanay dito pa rin kayo sa hasyenda manirahan. Naman Isabella Irene, napag-usapan na po namin ni Rafael na dito na lang. Niyakap siya nito at naging emosyonal na naman sila. Pagdating sa simbahan, ay naging maayos naman ang lahat. Nadatnan na nila si Rafael na naghihintay sa harap ng altar. Naging maayos ang seremonya, at sa hasyenda ang venue, buong kababaryo nila, ay imbitado. Ngunit hindi sumipot ang pamilya ni Catherine. Iniisip na lang ngayong ganap na silang mag-asawa. Alam naman nilang may mga kakaharapin pa sila ni Rafael, ngunit nakagabay naman ang kanyang mga magulang sa pagsisimula nila ng kanilang buhay. Sinisigurado ni Cecilia na hindi naman mauwi sa hiwalayan ng lahat. Kung sakaling may pagsubok na Andrew dumaan sa ngayon, ay enjoy na muna nila ang kanilang unang araw bilang mag-asawa. Wakas